at sangay ng pamahalaan upang magkaisa sa isa pong mapayapang pagkilos. Ang pagtitipon nating ito ay isang konkretong pagpapakita ng suporta sa pahayag ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya sumasang-ayon sa isinusulong na impeachment laban sa pangalawang Pangulo Sara Duterte. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Naniniwala kaming ang opinyong ito ng Pangulo ay para po sa kapakanan ng bansa at para sa sambayanang Pilipino. Ang ganitong posisyon ay hindi lamang nagpapakita ng malasakit, kundi ng malinaw na pag-unawa sa mga tunay na pangangailangan ng ating bayan. Ano po ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa planong impeachment ng ilang samahan laban sa pangalawang Pangulo? Ang sabi po niya, wala itong maitutulong para mapaunlad ang buhay ng kahit isang Pilipino. Tama po ang sinabing ito ng Pangulo, mga kababayan. Maraming mas mahalagang bagay ang dapat pagtuunan ng pansin. Ang impeachment ay hindi lamang pag-aaksaya ng panahon, kundi hadlang din sa pagtugon sa mga pangunahing problema ng ating bansa. Huwag po nating kalilimutan ang oras po ng mga mambabata sa ating pamahalaan ay mahalaga. Kaya dapat ituon ito sa totoong mahalaga para sa mga Pilipino. Kaugnay nito, ano pa po ang komento ng Pangulo tungkol sa planong impeachment? Sinabi pa ng Pangulo na ang impeachment ay isang storm in a teacup o isang labis na pag-aalala o pagtatalo tungkol sa isang maliit o di naman gaanong mahalagang bagay. At sang-ayon po tayo rito, mga kababayan. Ang pagsusulong ng impeachment ay mag-aaksaya lamang ng oras ng Kongreso at Senado. Sa halip na gamitin ang kanilang mahahalagang oras para po sa mga makabuluhang usapin tulad ng edukasyon, infrastruktura, serbisyong pangkalusugan, ang mga mambabatas ay magtutuon sa isang bagay na hindi naman totoong makatutulong sa buhay ng karaniwang Pilipino. Kaya sa halip na mag-aksaya ng panahon
sa mga isyong magdudulot lamang ng pagtatalo, ng mga gitwaan, at ng mga bangayan ng mga nasa pamahalaan at ng mga mamamayan. Hindi po ba dapat ituon ng ating mga pinuno ang pansin sa mga suliraning kailangang tugunan agad? Mga kababayan, hindi po ba totoo na kapag itinuloy ang impeachment, ang magtatalo-talo ay hindi lamang ang mga mamamayan, kundi maging ang mga mismong government official. Iyan po ang ayaw ng maraming Pilipino. At yan din ang ayaw ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Kaya mahalagang alalahanin po natin ang sinasabi sa Filipos 2:3-4 sa Magandang Balita Biblia na huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Ang mga talatang ito ay isang paalaala sa ating lahat, lalo na sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Ang kanilang tungkulin ay maglingkod para sa kapakanan ng mamamayan, hindi para sa pansariling interes, at lalong hindi para maghasik ng pagkakampi-kampi dahil lang sa hangaring humawak ng kapangyarihan. Marahil ay walang sino man ang sasang-ayon sa gayong uri ng leader. Ang pamamaraan nila ay divide and conquer. Mag-uudyok sila ng mga pag-aaway-away para magawa nilang agawin ang kapangyarihan at sila ang mapwesto sa poder. Kung nangyari man yan sa ibang mga bansa, sana ay hindi mangyari iyon sa ating bansa. Kaya nagkakaisa tayong nananawagan sa mga namumuno sa pamahalaan na huwag sana nilang payagang mangyari ang gayon sa atin. May kasabihan nga na united we stand, divided we fall. Tayo pong naririto, tinututulan natin at ayon sa makakaya natin ay huwag nating payagan ang divided we fall. Tatandaan po natin, kapag nagtatalo-talo ang mga nasa pamahalaan, apektado ang taong bayan. Kapag magulo ang bansa, ang mga mamamayan ang kawawa.
Dahil dito, pansinin po ninyo ang mga placard na hawak-hawak ng ating mga kasama. Ano po ang ating panawagan? Isa-isahin po natin. Aming kahilingan, kapayapaan ng bayan. Problema'y lutasin, huwag palakihin. Serbisyo, huwag sariling benepisyo. Mamamayan ang unahin, huwag sarili. Aming kahilingan, kaunlaran ng bayan, magkaisa para tumatag ang ating bansa. Magkaisa, huwag mang-isa. Unahin ang bayan, huwag bangayan. INC is for unity. Inuulit namin, mga kababayan at mga kapatid, INC is for unity at peace for the Philippines. Bakit po ganito ang ating mga panawagan? Kasi ayaw namin ng kabuluhan. Saan man panig ito manggaling. Ang nais namin ay kapayapaan. At kung may mga naging awayan, hindi po ba ang tama ay pagsikapang malunasan ito at magkasundo-sundo alang-alang sa bayan. Sa pagkakaisa at sa kapayapaan ay mayayanig at mamamayani ang sambayanan. Kaya sana ay maging mabuting halimbawa ang ating mga namumuno sa pamahalaan. Sa ikapapayapa, ano po ang itinuturo ng Biblia na dapat gawin? Sa awit 34:14 ay ganito po ang sinasabi: lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti. Pagsikapan ninyong kamtin ang kapayapaan. Ito po ang itinuturo ng Panginoong Diyos. Ito po ang dapat nating gawin para kamtan natin ang kapayapaan. Ang lumayo sa masama at gawin ang mabuti. Ano ang isa sa mga gawang mabuti